Samantala sa punto pong ito ay makakausap naman natin si Marawi City Bishop Edwin de la Peña. Magandang tanghali po sa inyo, Bishop. Si Quari Season po ito ng Balitang Hali. Okay, Connie, good afternoon. Meron ho ba tayong update na kaugnay pa rin kay Father Chito Suganob at iba pang bihag ng mga maute? Wala pa rin kaming natatanggap ng mga updates. Doon. Oo, kayo po, kamusta po ang sitwasyon ninyo ngayon? Dito kami sa Iligan ngayon. Malayo kami sa Bakbakan. We are just getting reports from people who are in the evacuation center sa Amporanao. Opo. Sa Marawi. Pero nagtitipid din sila sa kanilang battery. No? Kaya text na lang yung ganyan. Opo. Bishop, yung ibig sabihin nung huli niyo pong pag-uusap, yung nakausap niyo po yung isang lalaki at sinasabi po nga doon na may mga demand sila, yun na po yung huli na nagkaroon kayo ng balita. Yun na. Yun na ang huli, actually first and last. Okay. No? That was, May 23 That's right. ng gabi. That very night, no? Dinukot sila. Bishop, nabalitaan nyo rin ho ba yung kumalat po, naging viral sa internet, yung isang video po ng ginawa po daw ng mga maute sa inyo pong cathedral dyan sa Marawi na kumbaga pinagtatapakan at talagang kumbaga binaboy po yung simbahan. Ano po ang reaksyon ninyo? Siyempre, nagalit din kami. I was really angry. Nagalit talaga kami. Including yung practically lahat kaming mga mananampalataya sa cathedral ng Marawi. Galit na galit. Siyempre, dahil talagang binaboy yung ating simbahan at saka yung bang habang ginagawa nila yon, sumisigaw pa sila ng yung Allahu Akbar, yung bang kinatutuwa nila yung kanilang ginagawa, no? Pinasama pa ang Diyos, no? Pero Connie, alam namin kung ano ang layunin nila. They just want to incite us into anger na irrational. Siyempre, pagka ikaw ay galit na galit, no, anything can happen, no? Yun ang pinangangambahan din namin. Pero I'm happy with the way our people have reacted kasi hindi sila nag-generalize, no? Alam namin kung sino ang mga gumagawa ng ganito. And hindi namin ibinabaling yung aming puot sa aming mga kapatid na mga Muslim na kaibigan namin. We still keep that friendship very special sa amin. Okay. Opo, ito pong gulo dyan sa Marawi, ano ho ba ang balibalita ninyo? Gaano kaya to katagal pa sa tingin ninyo tatagal? Hindi natin matatansya, Connie, kung hanggang kailan ito. It looks like, wala kaming idea kung hanggang kailan. Pero karamihan sa aming mga tao ay gusto na nilang malaman kung ano talaga ang itsura ng Marawi dahil it's very sad na talagang level off ang beautiful city of Marawi, which was once a beautiful city, ngayon ay talagang devastated, no? Bishop, very sad. Oo, ngayon po more than ever, marami ho syempre yung mga kababayan natin na nalulugmok kumbaga sa ganito pong kaguluhan, wala hong natitirang hope kumbaga, nangangailangan syempre ng guidance, pananampalataya. Kayo ho ba, meron ho kayong mga inoorganisa para ho magbigay halimbawa ng counseling para ho doon sa mga natutroma o kaya naman... Yes. Oo. Pwede ho pahingi ho ng detalye kung ano ho ang mga nangyayari. Meron tayong isang pari na Carmelite na meron siyang ganitong expertise at nag-organize siya ngayon sa mga evacuation centers ng team of volunteers, preferably yung mga kapatid nating mga Maranao kasi kailangan makuha muna yung trust nila, no? At mahihirapan tayo mga Christians to just
get in, no? So we are training some volunteers, partners namin in dialogue na mga Muslim na para sila na mismo ang magsagawa ng ganitong psychosocial intervention at trauma healing. Ginagawa natin yan, Connie, sa pakikipagtulungan ng ating mga partners in dialogue. That's good to know. Bishop, kayo po, wala naman ho ba kayo natatanggap na anumang threat? Wala sa ngayon, Connie. And yeah, we are far from where the action is right now. So we're just minamanmanan lang namin ang mga pangyayari araw-araw and ganyan, hoping that one day we'll be able to go back. Okay. At meron ho kayong mensahe sa gobyerno at sa mga kababayan po ninyo, no, dyan sa may Marawi? Siguro sa ating mga kasundaluhan sa gobyerno, alang-alang sana nila yung kapakanan at kaligtasan ng ating mga bihag at saka yung mga kapatid natin na sa ngayon ay natatrap pa rin sa mga buildings sa Marawi. Hindi sila collateral damage. Never for a moment do we consider them as collateral damage. Sila ay real people, no? That's right. Kapatid natin. Andun si Father Tito at saka yung mga kasamahan niya. And teachers also from nearby Dansalan College. Hawak pa nila. No? So, panawagan namin na alang-alang sa ating yung pagiging in the name of our common humanity, no? And humanitarian reasons, dapat sana pakawala na sila. God bless us all ho at talagang kami ho ay nakikisama rin sa pagdarasal na sana nga maging maayos na ang lahat sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Yan po naman si Bishop Edwin de la Peña.